Magandang umaga sa lahat, no? Ako po si Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Bonyog. At ang ating pag-usapan po sa ngayon, alam mo, hindi ko matitiis yung ginagawa ng mga abogado ni Kibuloy. Kung nagka-problema man si Kibuloy, wala siyang ibang sisisihin kundi mga abogado niya rin. At bakit siya nagpapaniwala? Lahat ng abogado yung napapasikat, puro mali-mali naman sinasabi. Kaya ang problema ko sa mga karamihan sa abogado, no? Mga kaibigan, tigilan na natin ang style ng exags. Alam ko naman ang style niyo talaga grandstanding. Gusto niyo lang talaga kumita sa inyong kliyente. So kung ako tanongin niyo, pinagkapirahan lang natin si Kibuloy, ang problema ni Kibuloy, sumakay naman. Nang patapos na ang lahat, andiyan na warrant of arrest, huli na. Kasi kung tama yung advice sa kanya, hindi siya maabot sa ganitong sitwasyon. So, pag-usapan natin bakit mga abogado di bobo ito, mga abogado ni Kibuloy. Number one, pag-usapan natin ito pag-usapan natin ito si Topacio. Si Topacio at si Panelo. Si Panelo hindi niya abogado pero nakikisawsaw. Pag-usapan din natin ito si Elvis Balayan. Pag-usapan din natin itong bagong abogado niya na nakita ko na si Attorney Israelito Torion. Nang chinek ko, siya ay dating tumakbong pagkagobernador ng Davao del Sur. Talo lang. Mas maganda pa, Attorney Israelito Torion. At saka din pata ito ng Jose Maria College. Yung College of Law ni Kibuloy. Nako. So ngayon, nagtuturo ka pa, mali pa tinuro mo, Attorney Torion. Ano ka naman? Okay, una, ang sabi ninyo, kayo lahat ay nagsasabi, dapat, tinitira ni si Risa Hontiveros, dapat, sa korte kakasuhan. Huwag yung sa Senado na ipa-imbestiga sa Senado. Yun ang akusasyon nila. Tahimik lang. Believe naman ako kay Risa Hontiveros. Tahimik lang. Tuloy-tuloy lang ang investigasyon. At, siyempre, base naman sa proseso, sinunod yung proseso ng Senado at pinadalahan ng subpina, matagal pa pinirmahan ni Miguel Zubiri. 2 linggo. Nevertheless, nauwi ito sa wala talaga, hindi na sumisipot si Kibuloy. So, napilitan si Risa Hontiveros saka si Coco Pimentel na magpalabas ng contempt order at paarestuhin na siya. At nung papaaresto na siya, inaprubahan na ng committee ni Risa Hontiveros, yung Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ay binigyan pa ni Miguel Zubiri ng pagkakataon na magpaliwanag si Kibuloy. Sobra-sobra ng pagkakataon tapos ayaw sumipot. Binigyan ka na, ha? Unang-una ninyong sinabi ay dapat kasuhan daw sa ano. Bakit pa maghiring-hiring dapat sa korte na kasuhan? Hoy! Kibuloy! Palitan mo ang mga abogado mo. At huwag kang kumuha kagaya ko. Kasi never once in my lifetime I will serve you as a lawyer. Yan ay kung hindi ako na-disbar. Pero anyway, Dr. Jurisprudence naman ako ngayon. Palitan mo ang mga abogado mo kasi nakita mo na ang resulta niyan sa iyo. Ikaw ang naghihinagpis. Ang sa huli mong pagsasalita, ikaw ay gusto mong magpapakamatay. At mamatay ka, buti na mas maganda pang Pilipino papatay sa iyo. Ano bang sabihin mo? Ang mamatay ng dahil sa iyo? Sino yung sa iyo? Una, ang punto ko kung bakit ko nasabi na mga bubo mga ito ay biro mo, nakipag-argumento sila para kay Kibuloy. Alam ko ang nasa isipan ninyo, magpapasikat kayo kay Kibuloy kasi mayaman si Kibuloy.
Siguro kada salita niyo binibigyan, namumutawi mga bibig ninyo kasi kada salita niyo binibigyan kayo ng 100,000. Yan ang nakikita ko. So, siyempre, mga high profile ang lawyers mo, mas gusto nila lagi silang salita. Alam mo yung mga abogado, kagaya sa akin ang abogado ko, pero lahat kami naghangad ng may client. Ganun na kasimple. Pero may limitasyon. Hindi yung mag-imbento ka pa kung anong kwento para lamang mapaikot mo yung utak ng client mo. Si Kibuloy, magaling magpaikot ng mga tao na naluloko niya para sa kanyang simbahan. Pero yung galing niya ay hindi umubra sa galing ng mga abogado niya magpaikot sa kanya. Mga bobo pa yan, ha? Ngayon, pumapalakpak din si Kibuloy. Sinasabi sila, lahat sila sabi, ginagawa nila eh. Dapat sa korte na isampayan. Ganon din ang linya ni Kibuloy. Salita na siya. Dapat, Risa, sa korte na yung sinasapa. Oh. Yan ang nangyari. Nangyari dahil sa investigasyon. Tinawagan ni Risa Hontiveros, pinanawagan niya ang Department of Justice na may apila pala sa inyo si Blenda Sanchez Portugal. Bakit hindi nyo resolba? 4 na taon na mahigit yun. Maglilimang taon na. Yung 2019 pa yun, yung apila niya na petition for review na sinampa sa Secretary of Justice ay nanggaling yan sa tinatawag na rape at saka trafficking na sinampa ni Blenda Sanchez Portugal sa Davao City. Sa Prosecutor's Office ng Davao City. Siyempre, alam mo na Davao. Teritoryo ni Digong. Teritoryo din ni Kibuloy. Kawawa yung bata kasi binasura lang ang kaso. Kasi takot yung piskal dyan. Mga panyera dyan. Mga takot lang kayo. At totoo dyan, alam nyo, may probable cause na nagkasala si Kibuloy ng tinatawag na kasong rape at saka trafficking. Yun ang problema sa inyo. Sana naman kung naging makatotoong abogado kayo, hindi sana naging malala yung ganong problema ni Kibuloy. Sabihin ninyo, mali-mali si Risa. Kasi dapat sa korte na yan. Sinunod naman ni Kibuloy. Kaya kung magpa-interview siya, laging ginasabi niya gano'n, unfair si Risa Hontiveros. Ginagawa niya trial by publicity. Trial by publicity ba ito? Natural lamang na maraming tao nakikinig kasi ang Senate hearing ay talagang pag-imbestiga yan na marami nakapanood. Pero walang naman naghusga sa publiko na nakikinig para ipakulong si Kibuloy. Wala. Kasi wala naman kapangyarihan ng mga manonood na lang sila. Ang huling statement niya ni Kibuloy ay umiiyak siya. Paiyak-iyak pa. Na ang gusto niya mangyari habang paiyak-iyak siya ay doon na lang daw siya mamatay sa Pilipinas. Dito na lang. Ang isa pang sinasabi niya kung bakit napunta siya doon ay sinasabi niya na ang mga testigo daw na tumistigo laban sa kanya ay mga kasinungalingan. Kung kasinungalingan, bakit natatakot ka pupunta doon? Ikaw naman, mga abogado mo, pinapasakyan, pinapalaki naman ang ulo mo na panay kasinungalingan. Sasabihin nila na walang ebidensya. Ay, nako. Yung mga abogado nito, si Panelo, si Topacio, si Belayan, si Torion, at saka sumali pa si Panelo, sino pang iba sumali? Si Panelo. Bakit nyo sinasabihan, binibilog yung utak ang ulo ni Kibuloy na sasabihin na mahina, wala namang ebidensya at siya pinipersecute? Yan ang mali ninyo. Mga abogado kayo, ang problema sa inyo ay ang mga kabubuhan nyo,
pilit yung sinasabi na tama at pinapa-impress niyo yung mga tao na tama kayo, pangisi-ngisi pa kayo. Yung problema naman, mali naman. Alam na ninyo yan na sa college of law pa lang, kahit anong college of law ay nagtuturo ng batas ng ebidensya na nagsasabi, oras o sa panahon na ang nagrereklamo ay babae at ang reklamo ay paghahalay o di ka sexual abuse o anumang klaseng sex assault, ay kung wala siyang history na siya ay prostitute, pinapalagay sa batas na totoo ang kanyang sinasabi sa katwiran ng batas ng ebidensya na walang sinumang babae ang lalabas para lamang magpakahiya sa sarili, sa kanyang kamag-anak, kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, kung hindi totoo ang sinasabi dahil ang paglalabas ng mga babae na biktima ay paghahanap ng hustisya. Ganun po yun. Hindi ba sinabi sa iyo yan, Kibuloy, ng iyong mga abogado? Kasi kung sinabi sa iyo yan, tapos kung magaling ang abogado mo, ang i-advise nila sa iyo, Pastor, punta ka na sa Senado. Pagdating mo sa Senado, ang gagawin mo, siyempre, hindi naman natin yan mapilit kung ano sabihin nila ni Amanda, ni Alice Amanda, tsaka iba sa mga Ukraine, tsaka yung mga ibang mga naging alila mo, hindi natin sila mapipilit magsasabi na bawiin yung kanilang testimonya. Kundi, sabihin mo lang doon na hindi totoo yan, tapos! Tapos kung pagpilitin ka, I invoke my right to remain silent or my right against self-incrimination. Pero yung right mong yan, doon mo na lang pwedeng gawin kung ando ka na sa Senado. Hindi mo pwede gawin yan na wala ka pa sa Senado. Yan po yung katotohanan dyan. Dapat ganun ang depensa tinuro ninyo. Nakikinig ba kayo, Attorney Israelito Torion? Attorney Elvis Balayan? Attorney Salvador Panelo? Attorney Harry Roque? Sino pang abogado niya? Si Attorney, Si Attorney Ferdi Topacio. Naku po, sana naman. Dapat na kayo madisbar kayo sa ginagawa niyo yan. Kasi binibilog yung ulo ng mga client nyo eh. Dapat, ang ginagawa ninyo, mas dapat tapat kayo sa batas. You have the obligation to defend the law. The law on rape, the law on trafficking, and the law on evidence. Dapat pinayuhan yung client nyo. Ang problema sa inyo, ginagawa ninyo, ang pagpay sa client ay para kumita kayo. Pinapabilog yung ulo, ulitin ko, pinapabilog yung ulo ni Kibuloy na may chance siya. Actually, kung ako yung abogado ni Kibuloy, sabihin ko sa kanya, pasensya na pastor, ang lakas mo ng ebidensya, hindi talaga natin kaya yan. Kaya kung gano'n na nangyari, sisipot siya, sabihin niya, i-deny niya lang niya, kung ginawa niya nung March 5 yan, nakabalik na siya, hindi wala na siyang tinatawag na warrant of arrest galing sa Senado. At ito pa, ngayon, pag-usapan natin, ano nangyari, ba't may nilabas naman ngayon? Hindi, nagsinabi nyo, balikan ko lang sinabi ko nina, na lagi nyong iniinsist kay Kibuloy, na lagi mo ipagalandakan na mali kayo, kasi dapat sa korte nyo sinampa yan, hindi naman kayo korte. Ngayon, nung sinampa na sa korte, at may warrant of arrest laban sa'yo, saan ka? Ba't hindi ka humarap? Ay, nako. Hindi po ganoon ang lawyering, Pinapakita nyo lang sa madla sa mga kapatid nating mga Pilipino ang masamang uri ng pag-aabogado. Dapat ang tamang pag-aabogado ay nakapundasyon sa katotohanan. Hindi pwede mag-abogado kayo, wala kayong basihan para magsasabi na dapat sa korte na lang isampak at wala kayong basihan para magsasabi na ang hearing ng Senate hearing ay mali. Wala kayong basihan kasi tama talaga yan. Kapangyarihan at karapatan ng Senado at saka House of Representatives ang magpatawag ng hearing o di ka investigation para tanungin kahit sino mang tao. At walang karapatan ng kahit sino mang tao na tumanggi. Maliban lamang kung may rason, may sakit siya.
O di may rason na may pipi siya, di siya makapagsalita. Pero kung ang rason mo na sinasabi ni Elvis Balayan noon na incriminatory daw ang resolution ni Risa Hontiveros, hindi rason yun. Kabobo ng bugado to. Pag-invoke ang incriminatory, anong ibig sabihin ng incriminatory? Magsimula tayo dyan para maintindihan ng mga nakikinig sa akin at maintindihan din ninyo mga abogado kayo. Baka hindi nyo alam ang ibig sabihin yan. Nagtapos pa kayo sa abogasiya, baka hindi nyo pa nyo naintindihan. Ang ibig sabihin po ng incriminatory, ano bang word na in? Anong criminal. So, ibig sabihin, pag incriminatory, ang tendency nun ay magkukos ng kasong criminal laban sa iyo. Halimbawa, yung sinabi nyo, the statements or the resolutions of Risa Hontiveros are incriminatory to Mr. Kibuloy. Hoy, mga luko-luko kayo. Ang incriminatory sinasabi, right there and then, kung ano sabihin, kung may sasabihin siya, ay magdudulot ng pagsampa ng kaso sa kanya at ang magdudulot ng pagsampa ng kaso sa kanya ay kung ano sasabihin niya ron at gagamitin na yun ng piskal kasi nakikinig na ng mga piskal ng DOJ. Kakasuhan siya ngayon. Pero ang resolution ni Risa Hontiveros kailanman hindi magiging incriminatory kay Kibuloy. Bakit? Hindi siya makakasuhan doon dahil sa resolution ni Risa. Salita lang ni Risa yun. Ngayon, bakit ko nasabi, isa pang rason kung bakit nasabi kong mga bobo kayo, ay nako, pasensya na. Anyway, hindi na ako abogado ngayon. Kaya wala akong kimi na magsabi sa inyo. Ang problema sa inyo ay masyado nyo binibilog ulo ng publiko at akala ng publiko tama kayo. O ano nga yung incriminatory dyan sa resolution ni Risa? Di ba si Risa Hontiveros sabi nun? So kung si Risa Hontiveros sabi, hindi pwede maging basihan yan na kahit sinong korte, kahit sinong judge na para kakasuhan si Kibuloy base lamang doon sa mga sinabi ni Risa Hontiveros kagaya ng kailangan magsagawa tayong investigasyon kasi meron dito mga nagreklamo na ni-rape ni Kibuloy. Apat sila, 3 Ukrainian, 1 Pilipina. Hindi pa yun incriminatory. Bakit? Simple ang rason. Anong rason? Res inter alios acta. Anong ibig sabihin nun? Latin yun. Ang salita ng isang tao ay hindi mo pwedeng gamitin laban sa isang tao. So ang salita ni Risa Hontiveros ay hindi mo pwedeng gamitin laban kay Kibuloy. So, walang incriminatory doon. Ano ka ba? Elvis Balayan. Kailan ka nag-abogado? Saan ka nag-abogado? Saan ka nag-aral? Ano bang sinasabi ninyo? Ikaw, Sal Panilo, graduate ka pa ng UP. Pinapahiya mo lang eskwelahan mong UP. Ay, nako. Ikaw, Topacio, pinapahiya mo lang sarili mo. So, in short, hindi natin pwedeng sabihin na yung lahat na sinulat ni Risa Hontiveros sa kanyang resolution sa pagpapanawagan na magkaroon ng investigasyon ang kanyang committee na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality. Sapagkat salita lang ni Risa yun, hindi naman salita ni Kibuloy yun. Kaya hindi pwedeng gamitin na ebidensya laban kay Kibuloy yung salita niya sa resolution. So, pag-usapan natin, anong pwede bang incriminatory doon? Yung mga testimonya, ang tinatag na incriminatory ay yung mga testimonya ng tao na pwedeng gamitin na ebidensya laban kay Kibuloy. Pero meron ba? Ibang usapin yung mga testimonya na binigay ni alias Amanda, ni alias Iona, alias Sofia, saka alias Ninya. Pwedeng gamitin yan. Yan pa lang ang pwede mong gamitin, sabihin na incriminatory. Kasi pwedeng gamitin sa sampang ka ng crime. Intindihan mo, Kibuloy? Meron pa kayong eskwelahan na College of Law sa Jose Maria College, ha? Anong klaseng eskwelahan yan? Pasaran nyo na eskwelahan na yan.
May nakapasabar exam dyan? Kaya, pag pinag-usapan natin, mali talaga to. Hindi pwede mo sabihin na may incrementory. So kaya, may karapatan ba si Kibuloy? Hey, mga abogado kayo ha, Panilo, si Harry Roque, Topacio, Elvis Balayan, Ricky, Israel Turion, na tumakbo at talo ng pagkagobernador sa Davao del Sur. Tanong sa inyo, karapatan ba ni Risa Hontiveros bilang committee chairman na magsasagawa ng investigasyon mga biktima ng rape at imbestigahan din yung mga kagaya ng yung tinuturo na tao na ng rape? May karapatan at may kapangyarihan. Kaya wala kang hindi ka pwedeng tumanggi, Mr. Kibuloy. Dapat in-advisean ka ng 4 mong abogado at saka iba pa na dumalo ka. Mabuti pa nga si Duterte nasabi siya, you attend or you choose imprisonment or choose arrest. Kasi ganito ang sitwasyon yan. Ha? Kung umattend lamang si Kibuloy noong March 5 at sumagot na siya pag ayaw niya sagutin at piling niya hindi niya lang kayang sagutin, sabihin niya lang, I invoke my right to remain silent because I feel that my answer would incriminate myself. That is self-incrimination. And that is, I am protected by the Constitution that I have the right to invoke that I cannot be compelled to speak of crime against me. Yan ang self-incriminatory. Crime. Making statement for your own, but your statement will cause the filing of criminal cases on you. So, ibig sabihin, ang salita mo nag-isa kasi ng tao, laban sa kanya ay tinitingnan niya na pag-aamin. Kasi walang tao umaamin. Bihirang-bihira lang. At kung sumalita pa siya, na laban sa kanya, yun, amin yun. Pag-aamin yun. Kaya, binabawalan yung pag-amin. Nag-ugat yan yung incriminatory sa nag-ugat yan sa tinatag na karapatan ng mga akusado na manahimik, na huwag magsalita. Kasi lahat ng salita nila pwedeng gagamitin laban sa kanila. I have the right to remain silent. Yung gano'n lang kasimple. And you have the right to hire an attorney. And if you cannot afford, the government will give you one. Yan ang Miranda rights. So ngayon, the only way na matanggap para kasi mahigit seloso ang ating konstitusyon. Ayaw ng ating konstitusyon na maparusahan ng tao ng dahil lamang sa kanyang pag-aamin. Kaya binabantayan talaga ng konstitusyon yan para wala. Kasi marimit kasi ang pag-amin na tinututukan ka na baril, amin ka. Pinupukpok ng bato ang kamay mo, mag-amin ka. Daming pamamaraan kasi may connection niya sa torture law. Tapos, the only way na matatanggap ang salita ng akusado laban sa kanya ay kung siya ay pinaliwanag sa kanya at alam niya na siya'y makukulong sa kanyang sasabihin. And yet, kahit alam niya na, nagsalita pa rin siya. Yun. Pero kailangan, meron siyang gabay ng kanyang abogado. So, klaro naman yung mga abogado ni Kulukoy. O ngayon, kung dumalo ka sana ng hearing nun sa March 5, pagtapos nun, pwede ka na umuwi. Kasi tumistigo ka naman eh. Huwag ka lang magsinungaling. So, paano paraan para hindi makapagsinungaling? Ito, tuturuan ko kayo. Baka patawag kayo sa Senado o sa House of Representatives. Ganito lang po kasimple ang sagot. Kapag ayaw mo isagutin ang isang bagay at para naman hindi ka makukulong sa hindi pagsagot. Kasi kung ayaw mo sasagot,
pwede ka rin ikulong. Kaya kailangan sasagot ka. Ang hindi kasi pagsagot ay insulto yun sa Senado o sa House of Representatives. So para hindi ka makukulong at respetuhin karapatan mo, simple lang ang gagawin ang sabihin mo, Your Honor, I invoke my right to remain silent and my right against self-incrimination. Tapos na. Hindi ka na magsalita na marami pa. Ano pa? Ano pang kabubuhan na ginagawa ng mga abogado ng mga ito? Ang may pinakabubo dito na nakita ko, ganon din, si Panilo, narinig ko rin salita. Pati si Atty. Torre, narinig ko magsalita. Sinabi nila, matagal na ito yung kaso. 2019, binasura ng Office of the City Prosecutor ng Davao. Tapos sa mapila ng 2019 din, si Blenda Sanchez Portugal. At hindi yan inaksyonan, tumagal hanggang sa 2025. So, ang argumento ngayon ni Panelo at ni si Atty. Israelito Torion ay nalabag ang karapatan ni Kibuloy sa mabilis na pagdesisyon sa kanyang kaso o the right to speedy disposition of the case. Kasi umabot na ng 4 na taon. At yun niya ay yan ay vexatious na, makakos ng extreme prejudice sa kanya. Bakit ko nasabi na kabubuhan sinasabi nitong dalawang ito? Ganito po yun. Para payagan ka ng Supreme Court na i-claim mo yung karapatan na ipadismiss ang kaso dahil tumagal na, ang kaso mo ay hindi pa rin gumugulong. So, sino ngayon ang dapat magano? Ano ngayon ang mangyari niyan? Kung kinasuhan ka Kibuloy at hindi ka pinadesisyon, hindi binabasurang kaso laban sa iyo. Dalawang bagay ang maaring dahilan. Maaari po na tamad ang piskal o di kaya may influence ka, ginamit mo ang kapangyarihan mo kay Duterte at para tawagan ang Department of Justice na huwag na idesisyonan yung apila ni Blenda Sanchez Portugal. So kayon, sino nagpapatagal? Yan tanong ko. All right, andun ako, ang pagtatagal ng kaso ay nakakalabag ng iyong karapatan sa speedy disposition of cases. Pero kinakailangan ng Supreme Court sa mga decisions nito na kailangan ito ay nakaka-damage sa iyo. Prejudice sa iyo. At pinahigit sa lahat, walang dahilan para tumagal ang kaso. Yan, tandaan nyo, walang dahilan para tumagal ang kaso. At kasunod na pinakamahalaga, ikaw mismo, Kibuloy, ay lagi ka nang sumusulat sa pamamagitan ng iyong abogado doon sa Office of the Panel of Prosecutors ng Department of Justice na hindi naman nila inaksyonan. Ikaw mag-file ng motion. Uy, pabilisan niya. Uy, ba't tagal-tagal na yan? Ang kapila ng kalabang ko, ba't di mo hindi nyo inasikaso? Dapat gano'n sabihin mo. Pero ano nangyari sa ginawa ni Kibuloy? Mali na naman ang abogado niya na si Israelito Torion. Akala ko magaling ka ba? Akala ko din ka ng Jose Maria College. Bakit hanggang dyan hindi mo pa alam kung ano dapat ginawa? Ang dapat na ginawa ni Kibuloy, kung ako naging abogado niya, which is hindi ko na magagawin, ay
every 1 month, mag-file siya ng motion to resolve. Hihingiin niya sa Department of Justice na desisyon na ng kaso. Umabot mahigit 4 na taon, nung sinulatan na lang ni Risa Hontiveros, sa kanilang desisyonan. Laban kay Kibuloy, of course. So ngayon, ang tanong, sino ang dahilan ng pag-antala ng 4 na taon? Si Blinda Sanchez Portugal ba na walang kakayahan, isang hamak na babae na biktima mo ng rape? Walang pera. So, imposible na sabihin na nagbayad siya sa mga piskal para tumagal ang kaso. Sa totoo lang, bagko sa kabilang banda, gusto ni Miss Portugal na padali ng kaso. Para mawalang kaso laban sa kanya. Pero sa kabilang banda, si Kibuloy, tatahimik-tahimik, hindi man lang sumulat ng motion na hingin kay Remulla, desisyonan mo ng petition for review nila ni Kwan, ng kalaban namin. Ang problema, hindi ginawa. So kung hindi ginawa, ibig sabihin, pinapalagay ng batas na sinasantabi mo na lang ang iyong karapatan sa magkaroon ng resolution kung tawagin. Ang piskal. Kagad-agad. So, ulitin ko lang, ang hindi pagdesisyon ng piskal ay klarong-klaro. Dahil sa si Kibuloy ka, at dahil sa kaibigan ka ni Kibuloy, kaibigan ka pala ni Presidente Duterte, ay ikaw rin ang daging dahilan kung bakit hindi tumakbo ang kaso. Pasalamat na lang ako, nag-file ako ng motion. Inaprubahan ng SSS nasa ano na yan, nasa Social Security. Basta kayo na inakyat na ang kaso. So, sa madalit sabi, wala pong nilabag na batas ang Department of Justice kasi utos utos ni Duterte. Ang katotohanan diyan, hinaharagan ni Kibuloy. Tapos na nakalusot, sasabihin mo na ikaw ang natatagalan. Kailan ka ba nagsampa ng motion na para sabihin na sa mga judge na pabilisan mo? Wala. So ano pa? Ang puntos ko dito, kung naging maayos ang inyong pag-advise kay Kibuloy na bilang abogado, dapat pinadalo niyo siya ng Senado at Kongreso na hearing o House of Representatives. Kasi ang epekto nito, kung pinabayaan siyang umatin ng hearing, March 5 pa lang sa House of Representatives, mas nauna pa, ay wala na sana siyang problema sa batas sa bansa. Ngayon, dahil sa ginawa niyan, meron pa siyang ICC, meron pa mga sundalong Pilipino na kumaso sa kanya. Yan po ang ibig sabihin niyan. Alam ko, napakinggan ko nga kay Attorney Insurrecto. Kinritisize rin ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. So ano ngayon? Anong gagawin mo, Attorney Israelito Torion? Ngayon may warrant of arrest na. Ang ginawa ninyo po ay kabubuhan din. Nung araw na nababas ang resolution ng piskal na nagsasabi na dapat kasuhan si Kibuloy, tama yun. Nagsampa kayo ng motion for reconsideration para matigil yung pagpadala ng warrant of arrest at para hindi maaresto si Casey Bunyog. So ganito lamang po ang aking pakiusap sa lahat ng mga abogado na nakikinig. Karamihan sa nakikinig sa akin ay mga abogado na mga doktor na ngayon galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. College of Law. Kami po ay mga isko ng bayan, iskolar ng bayan. Ibig sabihin, hindi Isko Moreno, iskolar ng bayan.
Yan ang tawag namin doon nung kami nag-aaral sa Maynila. Mga isko kami. Iskolar ng Maynila. Pakiusap ko lang sa lahat ng abogado, magiging patas naman tayo sa katotohanan. Kaso mo, akusado hawak mo, ang akusado na hawak mo, maraming maling ginawa. So, magiging ang action mo, depende sa kung sinong abogado mo. Kung abogado ka na naman nang nag-umakusa at sigurado ka na nasa tama siya, well, I would even encourage you to speak all the time because it is only by manner of speaking that you can defeat the force of evil. Ikaw naman, para fair ka na abogado, pag dito ka sa kabila at tinanggap mo, napilitan ka, tinanggap mo yung mga kliyente kagaya kay Buloy kasi maraming pera, maraming bayad. Anong gagawin mo? All right na naman yan. Pwede kang kumuha. Pero advise him truthfully. Tell him truthfully na kung mahina ang ebidensya laban sa inyo o di kaya matakas ang ebidensya laban sa inyo, then advise him right there and then. Tell him the true state of facts at advise him kung ano ang pinaka-best solution niya out of that. Kasi kung ako, best solution, mag-plead guilty na lang siya. Bakit? Pag plead guilty siya sa Pilipinas at nakakulong na siya, hindi na siya pwede dalhin sa Amerika kasi nakakulong na siya dito. Papayag bang Pilipinas na ilabas siya sa kulungan para bibitbitin sa Amerika? Ganon lang po yun. Total, kung mabilanggo ka, itago mo lang kayabanan mo na puro nakaw. At kung gusto mo, Kibuloy, nagkonsensya talaga, advisean niyo si Kibuloy na ibalik niya ang pera ng mga membro niya na kinuha niya. So, Litong Gomez, alam mo kung lahat ng abogado ay kagaya ko, hindi magkakagulo-gulo lahat ng kaso. Kasi kung may kasalanan ang kliyente ko, ang hinahanap ko kung saan kami lulugar na hindi naman masasaktan ang nagreklamo at hindi ka naman masasaktan masyado ang aking kliyente. Ganun lang ako kasimple. Okay? So, isang magandang umaga. Apollo Carion Kibuloy, Salvador Panelo, Israelito Torion, Elvis Balayan, Harry Roque. Sino pa? Si Sara Duterte, abogado rin yan. Nag-abogado sa kanya. Magandang umaga. Ang mamatay ng dahil sa'yo. God. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.